si Panelo, mga kababayan. Oh, Lahat ng si Panelo umaasa, no? Umaasa si Salvador Panelo na sa 2028 Duterte daw ho, mga kababayan. Sabi, mag-mayor ka muna. Akala ho nila mapapaikot tayo, mga bossing, no? Mag-mayor ka muna. Tapos pagdating ng 2028, saka ka tumakbo ng Vice Pangulo sa iyong anak. So, tingnan mo, sang-ayon na si Pogi, oh. Na weak leader si dating Pangulong Duterte, no? Sang-ayon ka na, Pogi, no? Dati DDS, sang-ayon na. Sino ba naman hindi sasang-ayon, mga kababayan? Wala. Tunganga lang ang ginawa ni Duterte. Di ba? So, eto, may sinasabi nga si Panelo, Duterte. Alam nyo, mga kababayan, etong si Panelo, siguro hindi niya na ako natatandaan. Nagkaharap na din kami niya. Harap-harapan ho. Kasama ko si Boss Mike, no? Nung nandiyan ako sa Pilipinas. Aba, sabi sa akin, samantalang meron siyang tao, panahon ho ito ng eleksyon eh. Meron siyang tao na kumbaga nag-imbita sa amin. Pagharap namin sa kanya, sabi sa amin ni Boss Mike, "Anong maitutulong ko sa inyo?" Parang kami yung naghahanap ng tulong. Sabi ni Boss Mike sa akin, "Uy Mark, halika na. Umuwi na tayo." Iniwan na ho namin, mga kababayan. Sira din ang tuktok yata nito si Panelo, eh. Anyway, kaya ho tingnan niyo yung kandidatura niya nung pagka-senador siya, wala walang napuntahan 'no. Ano, pang-ilan ba yan si Panelo nun, pang-30 yata, eh. Pakinggan ho natin. May sinasabi, Duterte. At ako ho, pakiwari ko ho dito, mga bossing, ano 'to, testing the water. Kung ano po yung magiging reaksyon ng taong bayan. Yung sinasabi na 2028 Duterte, titingnan nila kung ano yung magiging reaksyon ng bawat Pilipino. Same lang ho yan nung tatlong Duterte sa Senado. Yung sinabi po, mga bossing, yung sinabi ni Inday Sara Duterte, baka ho tatlong Duterte ang lumaban sa Senado. Ano po ang naging balik ng taong bayan? Pinagtawanan ho. 'Di ba? Si Robin Padilla lang ang umagree. Si Robin Padilla na siya pa yung nagpapasa ng anti-dynasty bill, mga bossing, siya pa yung agree. Ha? So, pinag-aralan nila. Ano kaya ang sasabihin ng taong bayan dito? Wala ho, mga bossing. Ayaw! Hindi ubra. Ayaw tanggapin ng sambayan ng Pilipino. Kaya hindi natuloy, mga bossing. Dahil alam nila, mababasura ho. Tuloy, play na nga natin to. Panelo, game! sabi ko tumakbo ka mayor. And then, Utos pala ni Panelo, kaya pala tumakbong mayor. Ulit? sabi ko tumakbo ka mayor. Oh, And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. ayan. Hinto muna natin dyan. Tumakbo kang mayor. Ako ho, naniniwala, mga kababayan, kaya ang dating Pangulong Duterte ay tumakbo sa pagka-mayor doon sa Davao. Biruin mo ang kakalabanin ni Baste Duterte. Isang tunay na mambabatas. Mga bossing, Carlo Nograles. Kung pagdidikitin mo yung dalawa na yun, at ikaw, Davaoenyo, at tapos naririnig mo yung mga balita na 37 sa loob ng munisipyo, positibo. Sa mga kapulisan, 7 o 8, positibo. Tapos marinig mo nung ipinadala si General Torre doon, hindi naman pala safe talaga ang Davao kasi dala-dalawa. Yung sinasabi ho ni General Torre, merong mga logbooks daw ho. Na ang isusulat at isasubmit doon sa kataasan ng PNP, kaunti lang. Hindi lahat sinasubmit para magmuka na safe daw ang Davao. Syempre kung ikaw, taga Davaoenyo, mga bossing, pagka Baste Duterte, tapos Carlo Nograles, naku,
saglit lang. Ay, parang ayoko si Baste. Si Baste pwede pang tumakbo sa pagka-mayor. So ngayon, to the rescue ang dating Pangulong Duterte. Saglit nga lang, dehado anak ko dito, 'no? Matalino versus ano, matalino naman din ho si Baste, mga kababayan. Matalino naman din ho si Baste, mga bossing. Oh, sabi nga ni Malupiton, 'di ba? 'Pag pinagtapat mo yung dalawa, dehado ho yung Duterte, mga kababayan. Kaya si dating Pangulong Duterte, "Ay ako na tatakbo diyan, baka malintikan pa tayo at etong ano, at etong ating baluarte, mawala pa sa atin." O ako ho naniniwala, yan ho talaga ang dahilan kung bakit mayor ang tinatakbo ng dating pangulo. Kung kayang-kaya ni Baste yan, ay Baste ang tatakbo diyan bilang mayor, 'no? Tapos si dating Pangulong Duterte, tutuloy yan ng Senado. Kasi doon sa mga survey po ng Senado, mga bossing, yung pinakawalan ni Inday Sara Duterte, 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 Duterte sa Senado. Dating pangulo lang po yung lumitaw ang pangalan doon sa top 8 yata. Pero yung Baste at yung Pulong hindi ho, mga kababayan. So kaysa mawala tayo sa politika ng Pilipinas, aba, siguraduhin na natin, ako ang tatakbo ng pagka-mayor sa Davao. Ayan na nga po, mga bossing. Pero yung sinasabi ni Panelo, inutos ko, sabi ko, tumakbo kang mayor. Hindi, buladas lang ho yan, mga kababayan. Hmm? Basa po ng taong bayan yan. Hindi kakayanin ng Baste Duterte yung kalaban nila doon. No? Sabi ni Godofredo Corpus, not sure kung mananalo pa yan. Baka nga ho. No? Dahil ho merong mga taga Davao nagsasabi ho, kahit si dating Pangulong Duterte pa ang patakbuhin mo dyan. Oh, ang ilaban kay Carlo Nograles, gusto namin yung tunay na kapayapaan. Hindi yung parang sinasabi, payapa nga, pinaka-safe nga sa Southeast Asia. Hindi hindi naman daw ho totoo. Oh, tuloy mo nga Panelo, banat! Sabi ko tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, Oh, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak ko. magre-resign, iiwanan. Para si Baste na ang magiging mayor. Tapos tatakbo ng vice presidente. Oh, Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, Oh. babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalan. Bakit? ewan ko lang ho Sa ngayon po kasi ang nakikita natin mga bossing, nandito niya si Rowena Kilaton. Oh, shout out ng taga UAE. Ang nakikita ho natin mga kababayan, yung mga politiko po, iniiwasan po yung mga Duterte ngayon. Ano, galing mismo kay Inday Sara Duterte, ano sabi niya? Ewan ko, yung mga politiko ng taga Mindanao, sabi wag ko na daw sila, wag ko na daw silang i-endorso at ayaw mabahira ng Duterte. Ngayon ho yun, mga bossing. Ewan natin sa 2028 kung totoo yung sinasabi ni Panelo. Pero tingin ko ganun din ho sa 2028. Yung sinasabi nilang mga bumaliktad, bigla daw hong babalik sa mga Duterte. Kasi malakas daw po yung Duterte. Totoo kaya yan? Hindi ko na mararamdaman yung lakas Kung talagang malakas mga bossing, yung mga patawag nila ng rally-rally, puno ho yan. Ano po? Ngayon ho ang dating Pangulo nga nagtatampo na doon sa mga DDS. Ewan ko ba tong mga DDS na to, no? Kung bakit hindi nagpupunta doon sa mga rally nila. Sabi ni Idol Real, sino bang matinong Pilipino ang boboto sa manghuhukay ng bangkay, mamumugot ng ulo? Timang na lang ang boboto. Nasira ho din sila mga bossing doon sa sa pasigaw-sigaw ng dating Pangulong Duterte. Bangag ang presidente. Hanapan mo ebidensya, wala naman ho. No, doon ho sila nasira mga kababayan. Tsaka yung gigil ng vice presidente.
na 3 tao, eh, gusto ipategi. Ano ho? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Dadating tayo diyan. kasi sigurado kayong panalo. Naniniwala si dating Siguradong panalo. Duterte kasi siguradong panalo. Ewan ko, si Panelo na lang ho ang ano, nagpapalakas ng loob niya, no? Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na walang tatalo sa Duterte-Duterte tandem sa 2028 presidential Eto ho mga bossing, ako ho, kakatok na ako. Ayokong mangyari, no? Hindi ako humihiling o hindi ako nagwi-wish o hindi ako nananalangin na mapadali ang buhay ng ating dating Pangulo, mga kababayan. Pero sa nakikita ho natin sa sitwasyon ng dating Pangulo, mga boss, eh, hindi na tayo magbabaang-maangan o hindi na tayo liligoy-ligoy pa. Medyo malapit na din po ang dating Pangulo, mga bossing. No, kaya nga ang tanong ng mga yung mga nagrereklamo sa ICC, paano po pagka inabutan na ang dating Pangulong Duterte? Oh, eh yung doon sa kanya tapos na 'yon, pagkatege na, no? Pero yung kaila Bato, kaila Bongo, hindi pa daw ho tapos. Continue lang daw ho 'yon, mga bossing. Oh. elections. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Ganun naman yun. Hindi niya sa Eh ano ba nangyari, Panelo? O ngayon, Duterte ka na. 'Di ba yung una nga yung ano, adbokasya ng Vice Presidente o yung sinabi niya, 3 Duterte sa Senado. Wala. Senado lang 'yun Oh, what more sa pagka-Vice Presidente at sa Presidente. 'Di ho ba? Ako ang nakikita ko na lang ho dito, mga bossing, palakas na lang ho ng loob 'to. No? Ramdam na nila yung pag-iwas ng taong bayan sa kanila. Ramdam na ng taong bayan yung pagtanggal na ng suporta sa kanila, mga bossing. Sabi ni Charlie Aguinot, ganyan sabi ni Panlolo, no? Para di mabawasan ang bayad sa kanya ni Panelo.